Abaya Hawa, Isya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawa, Abaya Hawa. Abartawa, Babayawa. Kalhalal, Abaya Hawa Alhayam. Kalala, Babayawa, Arayam. Bahasa Masyayak Hawasay. Basam, Masayak, Yahuday. Bahasam Raw Kakadas. Basam, Rakukadas. Kwam Yesarala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada Abaya Hawa. Tawada, Abayawa. Yaman. Yaman. Okay. Bago tayo magsimula dito, nasa chapter 52 na tayo at saka 59. So, babatiin natin ang ating mga kapwa Remnant Hebrew Israelite nga nandito sa bansang Oper, una Elda, Oper, Maharlika, Philippines. So, una sa lahat, batiin natin ang ating Hebrew Israelite Remnant na ating mga kapatiran sa Digos, Davao del Sur na pinunganahan ni Pastor Junard Ban Yasharala. Kumusta kayo dyan mga taga-Digos? At sa Cebu, sa Toledo City, si Pastor Sabadyo Ala. At doon sa Ahoy, Apastora Meldy Masohol. At sa Liangan East, Lanao del Norte, kay Pastora Corazon Castillo. Kumusta kayo dyan? At sa CI Sambuanga Sibugay, si Pastor Jerry Mayagma. At sa Ethiopia, Africa, si J. Joshua. Kumusta? How are you in Africa? Ethiopia. Your founder, King, Emperor, King Menelik, the son of King Solomon and Queen Sheba of Cebu, the sister of Ofer and Habila. So, how are you? At sa USA, si Isaiah Yasharala, si Michael Whitefield, at iba pa. So, yan lang muna dahil ubos na yung oras natin. Ngayon, nandito na tayo sa topic natin, the first book of Enoch, chapters 52 and 59 will be our study. Ang unang aklat ni Enoch, kabanata 52 at 59 ang ating pag-aralan. Ang iba mga Remnant Hebrew Israelite, ayaw nila sa Book of Enoch. Gusto nila 66 book lang, nakahon kayo sa Vatican Canon Law. Remember, the Ethiopian Bible ay merong 120 books. Dati 88 books. Under the broader canon law. Pero meron pang isa, narrow canon is 81 books lang. Ang narrow canon. Pero ang broader canon, nung una 88, ngayon 120 na. Yun ang mga kaapu-apuhan ni King Mehelik o apo ni King Solomon at saka ni Queen Sheba. Noong 70 nilusob ang Jerusalem, ang tatlong tribo, tribe of Judah, tribe of Levi, and tribe of Benjamin, doon napunta sa Africa, sa Ethiopia. Pero noong 721 BC, ang 10 tribo naglaho, nagkalat sa 4 na sulok ng mundo. At yung tribe of Manasseh karamihan dito napunta sa bansang Pilipinas. Dahil ang sayaw ng Manasseh tribe ay tinikling dance. At therefore, mostly sa mga Pilipino ngayon tawag ay Manasseh tribe. At yung mga lahi ni Operian tribe, nandito din. At kay Tarsis tribe, nandito din. So, ngayon, paano natin ma-prove na ang Pilipinas, ito palang Oper, si Queen Sheba, hindi sila niwala kasi marami kasing Queen Sheba eh. May Queen Sheba rin doon sa Africa. Ang patunay kasi, yung nagpunta si King Solomon, nagdala sila ng kahoy nga nara. Walang Walang ibang may nara nga kahoy, only Pilipinas.
Therefore, Pilipinas is offer nga bansa. Dahil sa atin lang ang nara nga may kahoy nga nara. Sa ibang bansa, wala. That's why ang ating national tree ay nara. So, walang duda. Ang offer ay dito sa Pilipinas. Nagpipisto si Tarsi sa Mindanao, si Habila sa Luzon, sa Visayas, si Shiba. Pero in the whole, offer. Yan po. So, tuloy na tayo. Ano na to? Introduction lang yan. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 52, verse 1 to 9. At pagkatapos ng mga araw na iyon, sa lugar na iyon, kung saan nakita ko ang lahat ng pangitain, niyaong nakatago, sapagkat ako ay dinala sa isang ipo-ipo at dinala nila ako patungo sa kanluran. Doon nakita ng aking mga mata ang lahat ng mga lihim na bagay sa langit na mangyayari. Isang bundok na bakal at isang bundok na tanso at isang bundok ng pilak at isang bundok na ginto at isang bundok ng malambot na metal at isang bundok ng tengga. Si Enoch, yung na-rapture siya, dinala pala siya ng ipo-ipo. Di ba yung hangin ang gumaganon? Dala si Enoch. Binanggit niya, ipo-ipo ang nagdala niya sa kalangitan eh. Kay Elias kasi, ay yung karwahe nga may apoy. Sa kanya, ipo-ipo. Pero nakita ni Enoch, sa bawat bundok na may ginto, may bundok na may tanso, may bundok na may pilak, may bundok na metal, at may bundok na tingga. Ngayon, saang bansa itong may bundok na ginto? Ito ha, dito tayo sa bansang may bundok na ginto. Basa. At aking tinanong ang anghel na sumama sa akin, na sinasabi, anong mga bagay itong aking nakita sa lihim? At sinabi niya sa akin, lahat ng mga bagay na ito na iyong nakita ay maglilingkod sa kapangyarihan ng kanyang pinahiran upang siya ay maging makapangyarihan at makapangyarihan sa lupa. At ang anghel na iyon ng kapayapaan ay sumagot. Sinasabi sa akin, maghintay ng kaunti at doon ay ipahahayag sa iyo ang lahat ng mga lihim na bagay na nakapalibot sa yahawa ng mga espiritu. Tuloy muna tayo ha. Tuloy. At itong mga bundok na nakita ng iyong mga mata, ang bundok na bakal, at ang bundok na tanso, at ang bundok na pilak, at ang bundok na ginto, at ang bundok ng malambot na metal, at ang bundok ng tingga, ang lahat ng ito ay mapupunta sa presensya ng isang hinirang na masunurin, bago ang apoy, at gaya ng tubig na umaagos pababa mula sa itaas sa mga bundok na iyon. At sila ay magiging walang kapangyarihan sa harap ng kanyang mga paa. Etong mga bundok na yan ay under control, mapupunta sa presensya ng isang hinirang na masunurin. Ang tinutukoy din si Masiah Kihawas sa ito. Gayon, tingnan natin ha. Ito, bundok ng ginto. Tingnan mo ha, puro ginto Ginto. Kala mo bato lang. Yung kulay Kasi ang bato itim. Ito, kulay Ngayon, pag nakabiya ka na isa. Ginto talaga. Pero
Kasi bundok eh. Mga ginto ang bundok. May bundok na pilak, may bundok na tanso, may bundok na tingga. Ito, bundok na ginto. Ngayon, saan bansa to? Itong bundok na ito. O yan, the land of offer, the land of gold. Philippines. Tayo ang nakita ni Enoch, itong lugar na ito, nga bundok ng ginto. Dito. Sa lugar na ito. O yan. Mga ginto, no? Hindi pa to na-ingkas. Nasa World Bank to eh. Kailangan mapirmahan ng spiritual wonder boy ang makapabukas dyan. Ngayon, basa. At ito ay mangyayari sa mga araw na iyon na walang maliligtas sa gintuman o sa pilak at walang makakatakas. At hindi magkakaroon ng bakal para sa digmaan. Hindi rin dapat magbibihis ng baluti sa dibdib. Ang tanso ay walang serbisyo. At ang lata ay walang serbisyo at hindi pahalagahan. At ang tingga ay hindi nanaisin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay itatatwa at lilipulin mula sa ibabaw ng lupa kapag ang hinirang ay haharap sa mukha ni Yahweh ng mga espiritu. Etong lahat ng mga property na yon, ng mga kayamanan sa lupa, hindi makaligtas yan. Pero yan ang hinahanap ng mga tao. Hindi yan nakaligtas. Walang makatakas, walang maliligtas sa ginto man o sa pilak, o walang makatakas. Kasi minsan ang tao, ang utak ginto na, utak pera. Kasi pag maingkas yung ginto, pera na. Pera-pera. Pag ang utak mo pera lang, kayamanan lang sa mundo nito, wala, di ka maligtas talaga. Ang iba naglilingkod because of gold. May milyon tayo, simba tayo. Pag wala ng milyon, wala man tayo, di totoo yan, di nagsimba. Wala, di papuntag langit yan. Di talaga maligtas yan pag ganyang ugali. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 53, verse 1 to 7. Doon nakita ng aking mga mata ang isang malalim na lambak na nakabuka ang mga bibig. At lahat na nanirahan sa lupa at dagat at mga pulo ay magdadala sa kanya ng mga kaloob at mga regalo at mga tanda ng pagpupugay. Ngunit ang malalim na lambak na iyon ay hindi mapupuno. At ang kanilang mga kamay ay gumagawa ng masasamang gawa at nilalamon ng mga makasalanan ang lahat ng kanilang inapi ng labag sa batas. Ngunit ang mga makasalanan ay lilipulin sa harap ng mukha ni Yahweh ng mga espiritu. At sila ay itatapon mula sa ibabaw ng kanyang lupa. At sila ay malilipon magpakailanman. Yan ang hantungan sa mga makasalanan. Na kung ang kanilang pag-iisip ay makamundo lang. Yan. Ngayon, tuloy tayo. Sapagkat nakita ko ang lahat ng mga anghel ng kaparusahan na nananatili doon at inihahanda ang lahat ng mga kasangkapan ni Satanas. At tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin, para kanino nila inihahanda ang mga kasangkapang ito. At sinabi niya sa akin, inihahanda nila ang mga ito para sa mga hari at makapangyarihan sa mundong ito,
upang sila ay mapuksa. At pagkatapos nito, ay ipapakita ng matuwid at hinirang ang bahay ng kanyang kapisanan. Mula ngayon, ay hindi na sila hahadlang sa pangalan ni Yahweh ng mga espiritu. At ang mga bundok na ito ay hindi tatayo na parang lupa sa harap ng kaniyang katuwiran, kundi ang mga burol ay magiging parang bukal ng tubig, at ang matuwid ay magkakaroon ng kapahingahan mula sa paniniil ng mga makasalanan. Itong kasangkapan na pinahanda ni Satanas, at itong mga anghel nga nagpasimono, yung anghel na kaparusahan, itong mga fallen angel, ay naghanda sila ng kasangkapan para sa mga hari sa mundo, para yung hari sa mundo, mapuksa din sila. Sila rin mapuksa. Anong klaseng kasangkapan na yan ni Satanas? Na mapuksa ang hari to hari, bansa to bansa yan. Pero yung matuwid, iba ang puntahan sa matuwid. Dito tayo ha. Ngayon. Ayan. Ito yung kasangkapang ninahanda. Anong pangalan? The link between the nuclear weapon and the nuclear weapon. Yan. For the Third World War. Yan, nuclear. Anong resulta sa nuclear pag magira na? Bawat mga bansa may mga nuclear. Maging tunaw, maging dagat. Yan. Nuclear. Yan mangyari. Nuclear. Yan mangyari. Yan. Meron pa sa inyo kanya. So, mapupuksa ang bansa to bansa pag nuclear weapon na, pag mangyari na ang Third World War. At ang North Korea, nakahanda na sila para sa Third World War. Ready na ang kanilang mga nuclear. Naghahanda na ang ibang mga bansa. Yan. Nabanggit ni Enoch ha? Kasangkapan ni Satanas yan. Para bigay sa mga hari. At yung mga hari, mapupuksa rin sila. Sila rin mapupuksaan. Na-prophecy na yan sa Book of Enoch pa na ito mangyayari. Yan, kita mo mga nuclear, ibang klaseng nuclear, Pag ito'y sumabog, kaya gunawin ang mundo nga eh. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 54, verse 1 to 10. At ako ay tumingin at lumingon sa ibang bahagi ng lupa. At nakita ko doon ang isang malalim na lambak na may nagniningas na apoy. At dinala nila ang mga hari at ang makapangyarihan at sinimulang itapon sila sa malalim na lambak na ito. At doon nakita ng aking mga mata kung paano nila ginawa itong kanilang mga kasangkapan. Mga tanikalang bakal na hindi masusukat ang timbang. At tinanong ko ang anghel ng kapayapaan na sumama sa akin na nagsasabi, para kanino ang mga tanikala na ito na inihanda? Di ba? Ang bigat pala ha. Mabigat talaga nuclear pinaghanda sa mga bawat bansa, mga kaharian eh. Yung kanina yan. Yan. Ngayon, tuloy tayo. At sinabi niya sa akin, ito ay inihahanda para sa mga hukbo ni Azazel upang sila ay kanilang makuha at itapon sa kalaliman ng ganap na paghatol at kanilang tatakpan ang kanilang mga panga ng magagaspang na bato gaya ng iniutos ni Yahweh ng mga espiritu. At si Michael at si Gabriel at si Rafael at si Panuel
ay hahawak sa kanila sa dakilang araw na iyon. At itatapon sila sa araw na iyon sa nagniningas na horno upang ang yahawa ng mga espiritu ay makapaghiganti sa kanila dahil sa kanilang kalikuan at inililigaw ang mga nananahan sa lupa. The final judgment of Satan Azazel kasama ang mga hari na magputukan ng mga nuclear hipon, doon na sila ilagay, ihagis sa mga nagniningas na apoy. Nabanggit sa Bukobilog, di ba? Kasi ito kasi siya, Azazel nagtuturo ng ganun eh. Oo. Siya rin nagturo ng mga ng mga espada. Ano yun? Ayan. Satan and his angel were cast out. Yan, oh, naglag, oh, mga angin. Yan, bagsak to mga fallen angel, oh. Oh, yan, nandito sila, oh. Do people go to hell? Or is hell strictly for fallen angel? Yan. Ay, fallen angel, mga tao, yung mga hari, yung mga bansa. After na to sa Third World War, ito na, dito sila mapulagay. Apo na sila, oh. Tuloy. At sa mga araw na iyon, ay magmumula sa yahawa ng mga espiritu ang kaparusahan at bubuksan niya ang lahat ng silid ng tubig na nasa itaas ng langit at ng mga bukal na nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng tubig ay magsasama-sama at ang tubig na nasa itaas ng langit ay panlalaki at ang tubig na nasa ilalim ng lupa ay pambabae. At kanilang lilipulin ang lahat ng naninirahan sa lupa at yaong mga naninirahan sa ilalim ng mga dulo ng langit. At kapag nakilala na nila ang kanilang kasamaan na kanilang ginawa sa lupa, kung gayon, sa pamamagitan nito, sila ay malilipol. Ito yung prophecy naman ni Enoch, panahon sa baha ni Noah to. Yung mga tubig do sa langit na ibabagsak, panglalaki. Yung sa tubig na nasa lupa na, sa ilalim ng lupa, ay pambabae. May pambabae, may panlalaki. Oh, yan na, dinagit ni Enoch, ha? Lalaki pala, wala. So, baha ito. Panahon ni Noah ito, ang prophecy niya dito. Ngayon, ito na. Noah's flood image. Ayan, oh. Ayun, ulan Ano yung bangka? Ulan yun. Ayan. Noah's flood. Tayo yung lalaki pala nagdadagdag. Tuloy. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 55, verse 1 to 4. At pagkatapos noon, ang pinuno ng mga araw ay nalungkot at nagsabi, aking winasak ang lahat ng naninirahan sa lupa. At siya ay sumumpa sa pamamagitan ng kanyang dakilang pangalan. Mula ngayon, ay hindi ko na gagawin ang gayon sa lahat ng nananahan sa lupa. At ako'y maglalagay ng isang tanda sa langit, ang balangaw, at ito ay magiging isang sangla ng mabuting pananampalataya sa pagitan ko at sa kanila magpakailanman hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. At ito ay alinsunod sa aking utos. So, pagkatapos sa baha, nangako si Abba Yahweh na hindi na magkaroon ng baha. Never na magkaroon ng baha ulit. Mayroon siyang palatandaan, itong balangaw. Ano yung balangaw? Rainbow. Ano pang isang term na balangaw?
Yung brief ng hari. Bahaghari. Brief ng hari, no? Bahaghari. Bahag. Brief. Ang hari. Pobre siguro yung hari. Nagbahag na lang. Walang pantalon. Hari siya pero nagbahag. Ito ang promise. Mangyan yun. Yan o, Noah and the rainbow. Ayan. Mangyan yun. Ito yung palatandaan na hindi na magkaroon ng baha kasi mayroong rainbow. Ayan. Basa. Genesis chapter 9, verse 11 to 17. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng alahayam, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng alahayam kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Sa Book of Enoch, gamit niya doon balangaw. Dito naman, yung ang hari nagbahag. Baghari. Pero sa English, isa lang yun. Baghari at saka balangaw. Rainbow lang talaga sa English. Ayan. Ayan, baghari. Ayan. Baghari. Daanan ng mga Iyang hari. Ayan, baghari. Yung art. Ano, naghandog na sila. Tuloy, basa. Kapag aking ninais na hawakan sila sa pamamagitan ng kamay ng mga anghel sa araw ng kapighatian at sakit dahil sa ito, aking pananatilihin ang aking pagkastigo at aking puot sa kanila. Sabi ni Alahayam, ang Yahawa ng mga espiritu. Kayong mga makapangyarihang hari na naninirahan sa lupa, kailangan ninyong pagmasdan ang aking hinirang. Kung paanong siya nakaupo sa trono ng kaluwalhatian at humahatol kay Azazel at sa lahat ng kanyang mga kasama at sa lahat ng kanyang hukbo sa pangalan ni Yahawa ng mga espiritu. So, si Abba Yahawa, nangako siya hindi na magkaroon ng baha kailanman. Pero ang gawin niya sa mga pasaway, palo. Kastiguhin niya. Kastigo na lang gagawin niya sa mga pasaway. Para walang kastigo, anong gagawin? Magpakatino. Kung gusto mong kastigo, sige, pasaway ka minsan. Yan, Azazel. Hindi naman papatayin eh. Yan, si Azazel, Kasakit ka ba? The angel who corrupted the Book of Enoch. Yan, si Azazel. Pasaway na anghel. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 56, verse 1 to 8. At nakita ko doon ang mga hukbo ng mga anghel na paparusahan na dumarating at nasa kanilang mga kamay ang mga pamalo at mga talikala
sumama sa akin. Sinasabi, kanino ang mga ito na may hawak ng mga pamalo? At sinabi niya sa akin, kanilang pinili at minamahal ang kasamaan. Kaya sila ay ihagis sa kalaliman ng libis. At pagkatapos, ang lambak na iyon ay mapupuno at ang mga araw ng kanilang buhay ay magwawakas at ang mga araw ng kanilang paggalagala ay hindi na mabibilang mula noon. Ito mga anghel na pasaway, nagdala pa ng pamalo. Mga fallen angel, nagdala ng pamalo. Mga bakal at sa tanso. Pero, ilalagay sila doon sa kaparusahan. Yan. Pero yung dito sila sa lupa, aba, walang limit yung galagala nila. Galagala sila dito. Pero nagwawakas na ang mga araw nila. Magwawakas. Tuloy tayo. Ayan, ito. Ito mga anghel na yan, yan, tinapon. Tuloy. At sa mga araw na iyon ay magbabalik ang mga anghel at pumaroon sa lupa sa mga Partia at Medo at kanilang pinukaw ang mga hari na anupat ang espiritu ng kaguluhan ay dumating sa kanila. At kanilang ginigising sila mula sa kanilang mga luklukan na anupat sila'y nagsilabas na parang mga leon mula sa yungib at parang mga gutom na lobo sa kanilang kawan. At sila'y sasampa at yayapakan ang lupain ng mga hinirang. At ang kanilang lupain ng mga hinirang ay magiging isang giikan at isang lansangan sa harap nila. Sa Bible na Babylonian, yung corrupted Bible, parang isang binanggit lang ng Satanas na ilaglag siya sa bottomless pit. Pagkatapos, after 1,000 years, pakawalan siya sa sandali. Pero dito sa Book of Enoch, marami sila. Hindi lang isang Satanas, maraming fallen angel, Kaya nga isa lang inano ng mga pari na Satanas. Isa lang Satanas. Ito mga fallen angel na mga high ranking, puro mga Satanas lahat yan. Halos dyan yata ay kinuha ng mga pari yan. Kasi gusto nila, isa lang Satanas malaman, corrupted. Pero ang dami palang mga Satanas na makawala doon sa bottomless pit. At saka pumunta siya sa mga hari upang gisingin. Ito na yung continuation, yung sa Third World War. At ito na yung pagbabalik ni Messiah at Yahweh, yung Battle of Armageddon. Pero ito yung pangitain nakita ni Enoch. Yung tawag niya, talinghaga. Tuloy. Ngunit ang mga taong matuwid ay magiging katitisuran sa kanilang mga kabayo at sila'y magsisimulang mag-aaway sa isa't isa. At ang kanilang kanang kamay ay magiging malakas laban sa kanilang sarili. At hindi makikilala ng tao ang kaniyang kapatid o ang isang anak sa kaniyang ama o ng kaniyang ina, hanggang sa walang bilang ng mga bangkay sa kanilang pagpatay, at ang kanilang kaparusahan ay hindi magiging walang kabuluhan. Sa mga araw na iyon, ay bubuksan ng Siol ang kaniyang mga panga, at sila'y lalamunin doon, at ang kanilang pagkawasak ay mapupunta sa wakas. Lalamunin ng Siol ang mga makasalanan sa harapan ng mga hinirang. Ngayon, atong nangyari,
etong mga tao na ito ay mag-awa-away na rin sila. Pati mga magulang, anak, mga kamag-anak, magpapatayan at hindi mabibilang ang mga pagpatay, oh. Ang mga bangkay sa kanilang pagpatay. Hindi na mabibilang, oh. Oh, walang bilang ang mga bangkay ng kanilang pagpatay. Nagpapatayan na lahat, kahit mga kamag-anak. Oh, wala nang kilala. Kasi bakit ganon? Bangag. Anong bangag? Dahil sa pulburon. Di na nga nakikilala ka sino. Ay, papatayan na. Kasi pag ganyan kasi, lahat, halos na lahat, pati siguro manok, adik na rin. Pati aso mo, wala na. Mura na ang shabu ngayon eh, mas mahal pang bigas. Ganon, pag ang presidente, adik. So, pero ito, malala to. Darating pa ng, mas malala pa sa mangyari sa panahon natin ngayon. Mas malala pa. Wala na nga, hindi na nga tayo maasa na titino pa. Talagang palalang palala, kasi nasa ending na tayo. Sa ending na kasi tayo eh. Tuloy. Ito, dito na sila, bumukas ang bibig ng siyolo. Yan, bumukas. Ayan, laglag. Yan, laglag. Ito lahat ng mga pulboronic na nag-cocaine, nagsasyabo. Kung mahirap, nagrarugby na lang. Yan, dito. Ito yung si ano eh. Itong prinsipe dito, si ano to? Si Leviathan. At saka si Dagon. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 57, verse 1 to 3. At ito ay nangyari na. Pagkatapos nito, na nakita ko ang isa pang hukbo ng mga bagon at mga lalaking nakasakay doon at dumarating sa mga hangin mula sa silangan at mula sa kanluran hanggang sa timog. At ang ingay ng kanilang mga bagon ay narinig. At nang mangyari ang kaguluhang ito, ay binanggit ito ng mga banal mula sa langit. At ang mga haligi ng lupa ay nalipat mula sa kanilang kinalalagyan. At ang ugong niyaon ay narinig mula sa isang dulo ng langit hanggang sa ang isa sa isang araw. At silang lahat ay magpapatirapa at sasamba sa Yahawa ng mga espiritu. At ito ang katapusan ng ikalawang parabola. Eto ang mga banal mula sa langit. Yun, yung sa langit na, nauna. Ayan. At ang mga haligi ng lupa, yung foundation, ay nalipat. Nalipat pala. Siguro, renovation. Pinagawa ata. Dinala sa kabila. Pinagawa. Ayusin mo itong bahay na to. Yung haligi, yung kulom, ililipat to sa kabilang kulom. Yan, lipat. Yan. Nandoon naman mga purman eh. Si Pastor Buddy, purman. Pastor Richard. Yung ano naman leader na si ano. Kapatid mo, pangalan yon? Yun. Yan, ito nangyayari dito. Pero tingnan mo yung mga matitino talaga, isang araw silang lahat ay nagpatirapa, nakadapa talaga, nagpatirapa sa samba sa Yahawa ng mga espiritu. Yung panalangin talaga, nakatirapa talaga. Pero sabi ng mga born again Christian na hindi sanay sa patirapa, nakatayo lang, gano'n lang. Sabi nila, mga wakwak na. Pero tingnan natin tingnan mo, yan, nakatirapa.
Si Leslie yun. Ito pa. Dami na nila, oh. Oh, yan. Oh, dami, oh. Nakatira pa, oh. Nanalangin, oh. Grabe, dami, no? Oh, dami. Grabe, oh. Ito yung mga lahi ni Abraham kay Ismael at saka kay sa anak nila ni Keturah na mga Islam. Ang mga Hebrew din, ganun din manalangin, nakatira pa, nakadapa. Si Abraham, si Adan nga, yung dinala siya sa third heaven, bago sa binaptismuhan ng Serapim, nakatira pa siya ng 3 oras. Imagine mo 3 hours, si Adan nakatira pa. O ito, sabay-sabay, yung dami yan, ha. Yung mga paninira ng mga born again Christian, mga wakwak yan, nagtuwad. Si Leslie yun, nakatira pa, 3. Oh. Si Leslie yun, nakikita. Tuloy. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 58, verse 1 to 6. At nagsimula akong magsalita ng 3 talinhaga hinggil sa mabubuti at hinirang. Mapalad kayo, kayong mga matuwid at hinirang, sapagkat maluwalhati ang inyong magiging kapalaran. At ang matuwid ay nasa liwanag ng araw, at ang mga hinirang sa liwanag ng buhay na walang hanggan. Ang mga araw ng kanilang buhay ay magiging walang katapusan, at ang mga araw ng banal ay walang bilang. At hahanapin nila ang liwanag at makakatagpo ng katuwiran kasama ni Yahweh ng mga espiritu. Magkakaroon ng kapayapaan sa mga matuwid sa pangalan ng walang hanggang Yahweh. Ngayon, kita mo, mga matuwid at mga hinirang. Mga hinirang before the foundation of the world. Mga matuwid kasi dahil sa dugo ni Mashiach Yahushai, nag-shed siya ng blood o sa Golgotha para tayo maging matuwid. Hindi sa ating gawa. Gawa po ni Mashiach Yahushai. Makinig, banat bay. Alam ko may banta ka sa buhay mo. Sabi mo, walang mapagbintangan taga Malacanang ang bibira sa'yo. Pero binanggit mo kasi, hindi ka natakot. Kasi ang binanggit mo, because of the blood of Jesus Christ, masave ka. Nasave ka by the blood, shedding of the blood of Jesus Christ. Ang blood, tama yung paniwala mo, yung pangalan lang ang mali. Hindi po blood ni Jesus Christ. Sa original Bible, blood of Mashiach Yahushai ang mag-save sa atin. That's why sinabi doon sa Philippians, to me to live is Mashiach and to die is gain. Hindi po Christ ang nakalagay, Mashiach. For to me to live is Mashiach and to die is gain. So kung nakapanood ka ngayon, banat bay, Mashiach Yahushai po ang nag-shed ng blood para tayo ma-shed. Na kung sakali madali ka, doon ka mapunta sa langit. Tandaan mo, Mashiach Yahushai po ang pangalan ng Savior natin. Hindi po Jesus Christ. Piki po ang Jesus Christ. Invented name. Fallen angel po yan. 10 fallen angel sa katauhan ng Jesus Christ. Ang totoong Savior nga nag-shed ng blood sa atin, siya po si Mashiach Yahushai. At sino siya? Siya si Yahweh, nagkatawang tao. Si Yahweh sa nagkatawang tao. At pangalan, Yahushai. Ano bang yung meaning ng Yahushai? Yahweh is salvation. Si Yahweh nga tagapagligtas. Yahweh po. Ang konsepto sa kaligtasan, tama, by the blood. Kasi naging matuwid tayo by the blood. Pero kaya lang,
ginamit mong Bible na nagturo sa iyong mga pastor, corrupted Bible. Jesus Christ ang nabanggit sa corrupted Bible na 66 book. Sa amin kasi, Bible talaga ng 120 books from Ethiopia. Na ang nakalagay doon sa original ancient Hebrew Bible, ang nagsin ng blood, sa totoo, ang pangalan, Mashiach Yahushai. Na dahil sa kanyang dugong binuhos doon sa Golgotha, nga nakabitin sa punong kahoy, hindi siya nakapako sa cross, walang cross, nakabitin sa punong kahoy. Doon tayo nagkaroon ng kaligtasan. So, nanonood ako lagi sa iyo, Banat Bay. Kaibigan tayo. Concern ako. Baka madali ka sa taga Malacanang. Marami kayong dadaliin eh. So, tandaan mo, Mashiach Yahushai. Ang dugo po niya nag-save sa atin. Na to me to live is Mashiach and to die is gain. Yan. Okay, tuloy tayo. Basa. At pagkatapos nito, ay sasabihin sa banal sa langit upang kanilang hanapin ang mga lihim ng katuwiran, ang mana ng pananampalataya, sapagkat naging maliwanag na gaya ng araw sa ibabaw ng lupa, at ang kadiliman ay lumipas na. At magkakaroon ng isang liwanag na hindi nagwawakas. At sa isang takdang bilang ng mga araw, ay hindi sila darating. Sapagkat ang kadiliman ay unang mawawasak, at ang liwanag ay itinatag sa harap ni Yahweh ng mga espiritu. At ang liwanag ng katuwiran ay itinatag magpakailanman sa harap ni Yahweh ng mga espiritu. Yahweh po ang pangalan niya sa original Hebrew Bible. Hindi po Yahweh, hindi po Jehovah. Yahweh, hindi po Lord. Kasi ang Lord, Yahweh, Jehovah, pangalan ng fallen angel yan. Pinaglulukong nga tayo ng 66 book na yan eh. Ngayon, doon sa langit, maliwanag na lahat. Ibig sabihin, walang gabi, puro araw na tayo roon. Wala na rin mabibilang na may araw. Kasi kailan magkaroon ng unang araw, pangalawang araw. Kasi may araw, may gabi, may araw, may gabi. So mabilang mo, ilang araw na ngayon? Anong araw na ngayon? Pero, laging liwanag. Ang mga matino, may mansion. Ang hindi matino, napasaway, pero ilik naman, shave naman, sa bangkita. Ang iba pala, hindi sa bangkita, sa parang. Hindi parang Marikina. Nakita mo? Pero ang gandang lugar ng parang. Doon sa parang. Ang dami doon sa parang. Dami talaga sila sa parang. Masaya. Tapos, may katabi pang ilog, di ba? Napakita ko. Nakarang sabat na yan, Pastora? Sa parang. Hindi parang Marikina, sa parang. Doon sa kaparangan. Ang iba. Wala silang bahay. Kasi actually, wala namang gabi. Hindi ka naman matutulog, wala nang kapaguran. Pero may mga prutas, makakain ka. The tree of life. Kaya lang, wala ka sariling bahay. Wala ka mansion. Pero yung mga matitino, ay may mansion talaga. Pero maliban sa mansion, pwede silang gumala rin sa parang. Bisitahin niya mga kaibigan. Oh, hello, kumusta kayo dyan? Balik ka sa mansion mo. Pero yung iba, sa bangkita, ang iba naman, doon sa parang. Ito sa langit, sa loob to ha. O, kita mo ha. Ito si Yahweh, ilaw. Wala nang gabi dyan. Talk about the heaven. Walang gabi, puros araw. Araw na lahat, May puno, Saka hindi ka na rin Hindi ka naman magugutom doon. Hindi tayo magugutom doon, hindi tayo mauhaw. Pero pwede tayo kumain. Kung gusto kang kumain ng the tree of life.
Pero kung hindi ka kumain, walang problema. Di ka naman magutom, di ka mauhaw. Walang gabi, puro araw. Gala-gala ka na lang. Saan ang bahay mo? Sa Parang. Ikaw saan? Sa Bangkita. Ikaw sa mansion. Awa, ang ganda, mansion. Tuloy. Basa. Ang unang aklat ni Enoch, Kabanata 59, verse 1 to 3. Nang mga araw na iyon ay nakita ng aking mga mata ang mga lihim ng mga kidlat at ng mga liwanag. At ang mga kahatulan ay kanilang isinasagawa, kanilang paghatol. At sila'y gumagaan bilang pagpapala o sumpa ayon sa kalooban ni Yahweh ng mga espiritu. At doon ay nakita ko ang mga lihim ng kulog. At kung paanong ito ay umaalingaw-ngaw sa itaas sa langit. Ang ugong niyaon ay narinig at kaniyang ipinakita sa akin ang mga kahatulan na isinasagawa sa lupa. Kung ito ay para sa ikabubuti at pagpapala o para sa isang sumpa ayon sa salita ni Yahweh ng mga espiritu. At pagkatapos noon, ang lahat ng mga lihim ng mga ilaw at kidlat ay ipinakita sa akin. At ang mga ito ay lumiwanag para sa pagpapala at para sa kasiyahan. Okay. Ito kasing kidlat, galing to sa star. Ang star naman, angel yan, yung pang-siyam na klaseng angel. Number 9, kasi siyam na klaseng angel eh. Yung pinakauna, yung serapim, yung anim na pakpak. Yung pang-siyam kasi, 2 pakpak lang. Sila po yung naging star na mga angel. Ang iba naman, sa dami nila mga angel na star, naging kidlat ang iba. Sabi na, magkidlat tayo. Nagkidlat. Ayaw na silang bumalik sa pagka-bituin. Gusto na kidlat na lang sila. Yung iba naman, naging kulog. Ito yung gamitin ni Abba Yahweh, itong kidlat at saka kulog, pagparusa o pagpapala sa tao. Di ba, pag matamaan ng kidlat yung isang punong kahoy, wasak ang kahoy, tao matamaan, patay. Sunog ka mo. Oh, tapos, isa naman, kulog. Ikaw si kidlat, ikaw si kulog. Mga galing pala yan sa bituin nga gustong magkidlat at magkulog. At yung mga bituin na yan, sila yung mga pangsyam na angel. Angel yan sila. So yan. Marami nga tayo natutunan dito sa Book of Enoch. Oh, tingnan mo. Ito si kidlat. Ngayon, pag mawala ng kidlat, ay ito naman kasunod. Ito si kulog. Oh, wala na liwanag. Ito si kidlat. Oh. Tapos ang kulog. Ito si kulog. Sanga-sanga. Understanding, thunder, and lightning. Oh, yan. Yan, oh. Yan. Si lightning at saka si thunder. Mga ano yan, mga angel pala yan. Pero hindi to angel na dumiretso sila sa kidlat. Naging bituin pa sila. Yung nakaraang sabat ba yun, no? Ayaw na lang bumalik sa bituin eh. Gusto kidlat na lang sila. Pero yung ibang mga bituin na ayaw mag-duty, tamad, batugan, kinulong niya Abba Yahweh, nagalit, kinulong. Pero yun ang anghel na yan, may kapatawaran. After 10,000 years, pakawalan sila uli. Kasi ang kasalanan nila, batugan lang. May duty yan sila bilang star. Ayaw magpakita bilang star. Nagalit si Abba Yahweh, mga tamad kayong mga angel na star. Kulong. Pero may kapatawaran. Pero itong mga anghel nga nag-asawa ng babae at ayaw mag-bow down kay Adan, walang kapatawaran. Sila si Azazel,
si Jicon, Asbel, Gadrel, Penemwe, Kasadya, silang Samael. O, dami pa yan. Yan, walang kapatawaran. Pero itong mga anghel na bituin, na batugan, kulong 10 years. O, 10,000 na, 10,000 years pala. Wala silang ningning. Oh. Ang iba naman, nagkidlat na lang. Kasi, ang kidlat kasi, relax ka lang eh. Dahil hindi ka man laging may kidlat eh, may lightning eh. Ang star kayo, duty ka talaga, siguro. Katamaran lang. Kunting katamaran. Oh, kunti katamaran. Sabi niya, pag mag-star tayo, di tayo makareport, makukulong tayo ng 10,000 years. Magkidlat na lang tayo. Kasi kung walang utos magkidlat, nakarelax lang tayo. Pag sabi, magkidlat na kayo. Kidlat na. May kulog ka na. Kulog na. So, hindi gaanong, pressure sa trabaho. Pero ang star kasi lagi yung nagjo-duty. Gusto'y hayahay. Hayahay. Sinabi ni Enoch, di ba? Ang ibang mga star, nagkidlat, ayaw na bumalik sa pagkakidlat. Awas magka-star. Gusto na, kidlat na lang, lagi. Yung star kasi gabi-gabi. Oo nga. Gabi-gabi yan naka-duty. Ang gabi-gabi. Etong mga medyo tamad, ayaw na lang makulong sila. Makidlat na lang, kasi ang kidlat, hindi naman palaging may kidlat eh. Yung sobrang tamad. Ayaw kang gumawa. Pero na-discover natin yung turo ni Enoch, ha? Tuloy. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10 to 14. Ngunit ang araw ni Yahweh ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyo ang maging makaalahayam. Habang hinihintay ninyo ang araw ng alahayam, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Ito yung salin to, Babylonian Bible to, sa Good News Bible. Magandang balita. Pero mo, binanggit ito na ang araw, matutunaw ha, buwan, bituin. Itong bituin star to, to, angel to eh. Pati buwan, pati araw. Mga angel yan eh. Kasi yung D-star, star ng araw, ay yung sun yun. Angel din to. Itong buwan, pati itong bituin. Pero sabi dito, matutupok. Ngayon, pupunta tayo sa original Bible, ha? Hindi ito nabanggit, to. Kasi hindi matutupok ang bituin kasi angel to sila eh. Ito, Babylonian Bible to. Dito tayo sa original Bible. Ito yung original Bible, ha? Yahweh. Yahweh. Yan, ha? Itatranslate na natin to siya sa English at saka sa Tagalog. Okay, basahin muna natin sa wikang Tagalog muna. Ayan. Ang araw ni Yahweh ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kung magkagayon,
gayon ay maglalaho ang langit at ang mga pundasyon ay masusunog at ang lupa ay matutunaw at ang mga gawa rito ay masusunog. At ngayon, kung mawala ang lahat ng bagay na ito, dapat kang magsikap na lumakad sa kabanalan at pananampalataya kay Yahweh bilang isang anak na sumusunod sa Ama. At habang hinihintay ang pagdating ng araw ni Yahweh, at hinihintay ito, dahil dito, ang langit ay masusunog sa apoy, at ang lupa ay matutunaw sa matinding init ng apoy. At tayo, ayon sa kaniyang pangako, ay maghihintay sa isang bagong langit at isang bagong lupa, kung saan maghahari ang katuwiran. Kaya nga mga minamahal, yaong mga naghihintay, ingatan na kayo ay masumpungang malinis sa harap ni Yahweh at umiwas sa kasalanan. Original Bible to ha. Nanggaling to dito. Dito to nanggaling ha. Gitranslate natin through Google Translator. Ngayon, pansinin mo sa Babylonian Bible, ito lang, isa lang Yahweh nakalagay. Dito wala na, oh. Wala na Yahweh. Wala na nga sumunod sa Yahweh na bilang anak. Alahayam lang. Wala. Wala, oh. Alahayam. Oh, alahayam. Makalahayam. Pero samantala dito, binanggit dito, walang bituin, araw at saka buwan na masunog. Pundasyon lang, oh. Ang araw ni Yahweh ay darating na gaya ng magnanakaw ng gabi. Thief on the night. Walang gabing binanggit doon. Pero sa King James, ginamit yun. Thief in the night. Kung magkagayon, maglaho ang langit at ang lupa. Ang pundasyon ay masunog at ang lupa ay matunaw at ang gawa nito ay masunog. Kasi nuclear weapon nga, plus dugtungan pa ni kidlat at ni kulog. Wasak talaga kasi gagamitin ni Abay Hawa si kidlat at kasi si kulog para magunaw. Plus ito pang mga kasangkapan ni Satanas, itong mga nuclear weapon na binanggit ni Enoch. Ngayon, dito tayo sa English. Ako basa. The day of Yahweh will come like a thief in the night. Then the heavens, plural heavens, will disappear. And the foundation will burn, and the earth will meet, and the earth will burn. And now, when all these things disappear, you must try to walk in holiness and faith in Yahweh as a son of follow the Father. Wala yan doon sa Babylonian Bible. And while they wait for the coming of the day of Yahweh, and wait for it, because of this, the heaven will burn with fire, and the earth will melt in the great heat of the fire. And we, according to His promise, will wait for the new heaven and the new earth, where righteousness will reign. Maghari ang kabutihan, righteousness, katwiran. Therefore, beloved, those who are waiting, take care to be clean before Yahweh. Take care to be clean before Yahweh and avoid sin. Iwasan ang kasalanan. Kasi pag hindi ka mo iwas, bangkita at parang ang tirahan mo, hindi sa mansion. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 14. Gayon, basahin natin ang salitang Bisaya. Basa, Pastora. Sige, basahin mo. Ang adlaw ni Yahweh muabot sama sa
sa kagabihon. Unya, ang mga langit mahanaw o ang mga katukurunan masunog ug ang yuta matunaw ug ang mga buhat niini masunog. Ug karon kun kining tanan nga mga butang mahanaw, kinahanglang maningkamot ka sa paglakaw diha sa pagkabalaan o pagtuo ang Yahawa, ingong anak nga nagsunod sa amahan. Og samtang sila naghulat sa pag-abot sa adlaw ni Yahawa, og nagpaabot niini. Tungod niini ang mga langit mudilaab sa kalayo, og ang yuta matunaw sa hilabihang kainit sa kalayo. Og kita sumala sa iyang saad, magahulat sa usa ka bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta, diin magahari ang pagkamatarong. Usa mga ginahugma kadtong naghulat pagmatngon nga hinlo atubangan ni Yahawa o likayan ang sala. Galing yung Google Translator, no? Translate si Buhano eh. Galing ha, galing ng Google Translator eh. Buong wika ng buong mundo, kaya matranslate nila. Kasamang ilong ko yan. Makasabot yung kaya mga taga-Bisaya. Purting pagkasabutan yun. Ito ang punto ha, busa mga hinigugma. Kadtong naghulat, pagmatngon nga hinlo, atubangan ni Yahawa, og likayan ang sala. Halo na ba? Likayan ang sala. Bisaya, Kailangan hinlo tayo. Ilonggo. Kumbaga sa bahay pa, laging nagwawalis, malinis. Halo, Hinlo, hindi marumi. Pinasa ko to sa mga sa GC natin lahat na doon, English, Tagalog, Cebuano. Napasa ko na to lahat. Alam ko nakita nyo. Si Pastora Angie, kabasa nga, sabi niya, salamat po, Bishop ha. Salamat. Kasi, ito'y salin to sa original Bible. Yung sa 66 book, wala binanggit na pagtuo kang Yahawa. Ingong anak na magsunod sa amahan. Wala doon. Yun na nga. Alam nyo, kung nung araw pa lang, meron ng Google Translator, yung mga Hebrew Bible, kaya natin mai-translate na noon pa, nalalaman na sana natin noon pa. Kaya lang, itong panahon na ngayon dahil high-tech na, doon natin nalaman, Yahawa pala. Oy, tapos na pala? Awit na tayo. Awit na tayo. Sige. Minamahal kita, minamahal kita, sa buhay ko, sa puso ko, minamahal kita. Ulit, balik. Ulit. Minamahal kita, minamahal kita, sa buhay ko, sa puso ko,
minamahal kita. Habang may hininga sa'yo ako sasamba, habang mayroong lakas poporihin kita. Alahayam namin, minamahal kita. Yawa siya'y pag-ibig mo, kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Bang may hininga sa'yo ako sasamba, bang mayroong lakas poporihin ka. Alahayam namin, minamahal kita. Yahawa siya'y pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso mo, itataas kita, itataas kita, itataas kita, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Yes! Sabay hawa lahayam, itataas ka namin. Salamat po sa iyong salita. Nalaman namin ang mga kalooban mo, ang mga kautusan mo, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagpatawad, at ang aming obligasyong gagawin sa bawat buhay, sa bawat sandali ng aming buhay. Sa aming buhay, iwas kami sa kasalanan. Sa aming buhay, manatili sa aming buhay ang tinatawag na kabanalan. Dahil habang hinintay namin ang bagong langit at ang bagong lupa at ang bagong Jerusalem na kung saan doon kami titira. Salamat sa iyo, Aba Yahawa. Dalangin po na lahat ng mga Hebrew remnant, Israelite nga nagkalat sa apat na sulok ng mundo, na makarinig kayo sa YouTube channel nito, Operian Tribe Hebrew Israelite Remnant, na magising kayo. Dahil titipunin na po tayo ayon sa Isaiah chapter 11 verse 11 to 12. Titipunin na ang mga nagkalat na mga lahi ni Jacob, ni Yasharala, at ang mga hintil na mga elect
ay makarinig sa iyong pangalan at sasamba din sa iyo. Abba Yahweh, use us mightily. By your power, continue to anoint us. In your anointing, knowledge and wisdom you gave to us, so that we will be able to do as according to your will. Abba Yahweh, we are now in the last hours. Therefore, we should be double time for your ministry who entrusted to us. Oh, thank you so much, Abba Yahweh. Thank you for your blood that's hidden on Calvary and Golgotha during you hung on the tree. Thank you for the blood, so that we will be able, in your sight, we are righteous, not our work, but your blood. And we are elect before the foundation of the world, the Gentile and the Hebrew Israelite. Thank you so much, Abba Yahweh. Thank you so much. All this we ask in the mighty name of our Savior, Messiah Yahweh. Everybody says, Yaman! Yaman. Abba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh,